Good day guys. It's been a long while na nakapag-post ako ng videos. Kasi less than 2 weeks, ilahod ako. Nagkasakit ako. Nawala ako sa kondisyon. Gusto yung ubos yung trangkaso. Nadali kami. Lahat kami sa bahay nagkasakit. Pero so far sa ngayon naman medyo nakaka-recover na rin ako. Napabayaan ko rin tong mga ibon eh. One day eat na nga lang. Naturally, nung nagkasakit ako, lalong super late na ako nakakakyat. Minsan alas 2, alas 3, kaya yung sa 5 kong tinitraining sa NDR 24, 5, yung 2 na-stress yun, na-eliminate na rito sa flyers loft ko. Kaya 3 na lang sila, pero parang hindi ko na matutuloy ang NDR 2024. Hanggang lang ako. Llanera, Lapas Tarlac. Hanggang 104 kilometers lang. Ako ang nawala, yung pansier ang nawala sa kondisyon. Wala. Nung kasagsagan ng sakit ko, pag umakyat ako, para akong himatayin sa taas. Hindi ako makatagal dito sa loob dahil nahihilo ako talaga. Hinang-hina ang katawan ko. Buti naka-recover din, naka-survive. Less than 2 weeks. Pero okay naman na ngayon, awa ng Diyos. Kaya ito sila hanggang ngayon, halos one day eat lang to sila. OMAD, 1 meal a day. Ngayon sila, 11 sila dito sa flyers loft. Pero may isang nababadyang medyo stress pa rin, yung isang checkered. Pero okay lang, ganun talaga. Ang batas ko dito sa loft, survival of the fittest and elimination of the unfit. Kaya yung 2, sa 5 flyer ko, yung 2, eliminate na yun. 3 na lang sila na natira. 2 blue bar, isang checkered. Kaya 3 tsaka 8 young birds. So 11 sila dito. Pero yung isa, inoobserbahan ko rito na medyo matamlay. Nearly eliminated na yan pag hindi nagkaroon ng positive development bukas or the other day. Kaya magiging 10 to. Sanay naman na tayo sa ganong sistema. Kasi pagka medyo matamlay at naging off at nawala sa kondisyon ng ibon ko, wala na, kasi wala naman tayong pang isolation dito. It's better eliminate mo na para wala ka ng isipin. Kasi dapat mag-pitch sila sa sistema natin. Ganun lang. Wala talaga akong tiyaga pagka ganun nanamlay, na stress. Bigyan ko lang yan ng ilang days. Kung magre-react siya sa binibigay nating supplements or naturally, more or less ang approach ko sa kanila. 5 ang puti dito ngayon mga white gristle. Sila. Thank God, medyo naka-recover na ako kahit paano. Pero more or less, one day eat pa rin yan sila. Swerte na kung mabalikan ko sila ng sinasanay ko rin para hindi magsilan. Patuka. Kaya ngayon, ang status ko ngayon, stop breed ako. Ko talaga. Kaya pwede akong mag-out ng mga breeder ko. Tsaka yan, yung mga flyer ko, pwedeng magbawas ngayon. Pati dun sa
nasa 15 piraso yung nandudong ko sa ano eh, sa stock lot. Yun, may mga anak doon si Blue. Tsaka mga pamangkin niya, apo. Meron doon. Meron din kapatid doon si Blackjack 303. Meron din siyang anak doon. Tatlong anak yun, 2 times pagudpud ko. Si Blackjack 303. Kaya medyo marami tayong pang out ngayon. Hopefully, may tropang dumikit at kailangan ng ibon. Meron tayo. Mga anak ng may lipad ko ditong ibon. Ayun, mga anak ni Blue. Pamangkin. Apo. May ano ako may dalawa akong inbreed Blue eh. Blue 808. Anak ni Blue na magkapatid yon, pero magkaiba ng dam. Pinagpares ko. Yun, nakabuo sila ng 2 blue bar. Nasa stock lot. So, hopefully, yung traits tsaka karakter ni Blue andun. Pwedeng ipang outcross. Pero kung hen yung isa doon, pwedeng ibalik mismo kay Blue para lumapot yung dugo niya. Saka ko i-outcross sa ibang, pwedeng ipang outcross yun. Para yung sipag, tiyaga niya, yung instinct, makuha, yun ang maging baseline sa lock ko. Bali, ganun ang goal ko niyan eh. So, naturally, ang gagawin kong base dito, magiging family of players ko eh, manggagaling sa mga nilipad ko mismo. At least finisher, anak. Tsaka yung tatay ng producer ko ng pagudpud clacker, 2 times pagudpud. Para kahit paano tested ko yung lahi nila. Saka ko na lang i-infusean ng mga lahi kung meron dito. Yun, yung mga nahiram ko kay Brad Rodel. I-infuse ko sa baseline na Louis Chu ni Blue 808. Tsaka yung pakitong Bricon na dugo naman ng Blackjack. Pinagpares ko yun si Blue 808 paired to Blackjack 303, yung 2 times pagudpud ko. Nagkaroon sila ng 3. Nag-yield sila ng 3 offspring. Meron ako dyan. Pag may tropang dumikit at gustong gahanap ng pang out ko dito, meron tayong pang ano rito, pang out. Kahit dito sa flyer ko pwede. Wala, umabot lang ako hanggang Lapas Tarlac, Llanera. Hindi ako umabot ng 130. Hanggang 104 lang ako. Pero okay na rin. Mahirap ipilit ang dapat preparado talaga, lalo na yung mag-aalaga, yung handler, yung pansier. Yun ang kailangan preparado talaga kasi sa'yo magmumula yung ipiperform ng racer mo. Hindi pwedeng ibod lang ang gagawa eh. Kailangan pag ganyang nasa training sila, very punctual ka na umaga, at least 8 to 10, 8 to 9. Maparonda mo sila, tapos mapakain mo. And then the next meal nila, at least 3 o'clock to 5 o'clock, mapakain mo ulit. Mapainom mo. Para ma-maintain mo yung condition nila. Other than that, kung hindi mo maibigay yun,
Huwag mong pilitin sumabak sa derby race. Fan races, sprint, and ultimately, derby races. Kailangan pwedeng patsam-patsam yan. Dahil niya, punctual ka para mag-perform talaga ibon. Other than that, kahit naman medyo busted tayo ngayon, very thankful pa rin tayo. There is always a next time. Kung hindi man dumating yung next time, yan lang. Tiyaga na muna tayo ng paronda. Tsaka, yun nga, ma-maintain mo yung bloodline mo. Saya na rin tayo doon. Magkasya na tayo kung ano yung pwede nating i-enjoy ating libangan. Medyo pahinga rin ako. Naiwalay ko na yung last batch ng offspring, yung mga young bird na na-produce. Kaya nakakonsolidate na lahat ng cock tsaka hen ko. Kakasama sila dun sa isang cage ng mga breeder hen, isang cage ng breeder cock. Nakapahinga sila ngayon. Naka-pre-con. Kasi bahala ko, baka next year na ako mag-breed. Bahala na. Ang mararamdaman mo naman yan eh. Tsaka ngayon, off-season ngayon. Usually, lugon sila ngayon, yung mga breeder. May molting season.